Ngayong araw, March 3, ipinagdiriwang ang International Day of Ear and Hearing Loss. Ang mga kampanya sa awareness ay isinasagawa sa iba't ibang parte ng mundo, kung saan nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga sanhi ng hearing loss at kung paano ito may iwasan. Ayon sa mga pag-aaral ng DOH noong 2019, tinatayang may humigit kumulang 3.5 milyong Pilipino ang may hearing loss. At ang mga taong nasa edad 65 pataas ay mas prone sa hearing loss, ngunit ang mga bata at kabataan rin ay maaaring maapektuhan dahil sa mga malalakas na tunog at iba pang mga kadahilanan. Ang hearing loss ay maaaring makuha sa iba't ibang bagay tulad ng genetics, infection tulad ng meningitis at rubella, at aging o pagtanda. Ayon sa mga expert, ang hearing loss ay isang malaking problema na dapat bigyan ng pansin sa kadahilan ng maraming mga sanhi nito. Kaya importante na magkaroon ng regular na check-up sa mga doktor at sundin ang mga payo para sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga tenga. Sa Pilipinas, may mga programa rin na isinasagawa para sa mga nangangailangan ng tulong sa pandinig. Kabilang dito ang mga libreng pagpapatingin sa tenga at pagbibigay ng mga hearing aids sa mga nangangailangan. Heto ang 3 reminders mula sa Department of Health para sa International Day of Ear and Hearing Loss. Una, gumamit ng earplugs o earmuffs sa mga may ingay na lugar. Sa mga lugar na may matitinding ingay, gaya ng mga konstruksyon o mga konsyerto. Pangalawa, regular na check-up. Magpakonsulta sa mga doktor ng tenga para sa mga regular na check-up. Kumain ng nakakabuti sa iyong tenga. Ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa mga bitamina at mineral ay nakakatulong sa kalusugan ng tenga. Kung kayo ay may mga katanungan o nais ipakonsulta tungkol sa kalusugan ng inyong mga tenga, maaari kayong tumawag o kumontak sa Baguio General Hospital and Medical Center sa numerong 074-442-4216. Sila ay may mga programa at tulong na inahandog para sa mga nangangailangan. Sa pagdiriwang ng International Ear and Hearing Loss Day, sama-sama tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga tenga. Ayan, International Day of Ear and Hearing Loss. Isa ito sa mga kinatatakutan ko, no, personally. Kaya grabe din yung pag-aalaga ko syempre sa aking pandinig. Kasi isa to sa mga ginagamit ko, no, na para makarinig ako ng mga sinasabi ng mga tao-tao. Oo, din. Pang chismis. Chismis, oo. Hindi. Verified yun, syempre. Oo. Parang ang hirap naman kung may problem tayo sa pandinig. Tapos, parang kailangan talaga, oo. At the very young age, kailangan inaalagaan mo din yung pandinig mo actually. So, iwas tayo sa mga loud na music, ganyan, yung mga paggamit natin madalas ng mga headset, earphones, mga ganon. Hindi dapat lang yun, minutes lang, wag aabutin ng hours para hindi naman mabasag or kung ano mang mangyari dyan sa mga ating tenga. Oo, tsaka wag kang gamit ng cotton bands. Cotton bands, oo, kasi they can also... Yung natusok mo ay talagang mahirap na. At kung may napapansin na syempre doon sa ating tenga, sa ating ilong at syempre sa ating bibig, magpa-check up na sa ating mga ENT para mawala na yung worries mo, no? Susuriin nila, mabibigyan ka ng prescription at kung meron ngang sakit, at least maaga pa hindi yung malala na. Mawawala na yung pandinig mo, dun ka palang magpapacheck up. So magpa-check up ka na habang maaga pa, mas mura pa yung treatment. Oo. At saka hindi ka mahihirapan actually, no? Kasi marami ng choices. Paano kapag lumala na kasi hindi mo na siya pinapansin, mas lalo mong inaano yung tenga mo, mas lalong mahihirapan, hindi lang ikaw, pati yung gagamot sa'yo. Wag mo nang alagaan yung sakit mo. Hindi ka naman niya inaalagaan eh. Hindi ka naman inaalagaan. Para ka naman nagpaparinig doon, Miss Ana. Hindi ka naman inaalagaan ng sakit mo. Kaya wag mo nang alagaan. Sa iba na lang, yung energy mo, dapat i-resonate mo lang doon sa mga kapantay mo. Kapantay? Dapat yung same din na vibe yung ibinibigay sa'yo. Siyempre, kailangan ikaw lang yung ikaw lang yung give ng give. Wala kang natitake na, wag yan. Wala, loss. Loss talaga. Loss.